Unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ika-14 na kabanata. Pakamitiin ninyo ang pag-ibig, hangarin ninyo ang kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Sa kabilang dako, ang nagpapahayag naman ng mensaheng mula sa Diyos o propesiya ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob at sila'y aliwin. Ang sariling pamumuhay espiritual ang pinapaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika, ngunit ang iglesia ang pinapaunlad ng nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Naisusanan kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika, ngunit higit na gusto kong kayo makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Higit na mahalaga ang nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang mga wika, maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makatulong sa pagunlad ng iglesia. Kaya mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo ng iba't ibang mga wika, ano ang mapapakinabangan ninyo sa akin? Wala. Makikinabang lamang kayo kung tinuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos nang nalalaman ko tungkol sa Kanya, ng mga mensaheng mula sa Diyos at ng mga aral. Maging sa mga instrumentong walang buhay tulad ng plauta at alpa. Paanong malalaman ninuman kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? At kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Gayon din naman, paanong malalaman ninuman ang nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan, para kayong nakikipag-usap sa hangin. Maraming iba't ibang wika sa daigdig at bawat isa ay may kahulugan. Ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan dahil nananabik kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makakapag-unlad sa iglesia. Dahil dito, kailangang manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika at nabigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Kung nanalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. Anong dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paano makapagsabi ng Amen ang isang taong naroroon kung hindi niya naunawaan ang iyong sinasabi? Mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi nakakatulong sa pagunlad ng buhay espiritual ng iba. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakakapagsalita sa iba't ibang mga wika, higit kaysa sa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipo ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang maunawaan at makakapagturo sa iba kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. Mga kapatid, huwag kayong mag-isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay tungkol sa kasamaan. Ngunit sa inyong pag-unawa, maging tulad kayo ng matatanda. Ganito ang nakasulat sa kautusan. Sinasabi ng Panginoon, magsasalita ako sa bayang ito sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng labi ng mga banyaga, ngunit hindi pa rin nila ako pakikinggan. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang palatandaan para sa mga di sumasampalataya, hindi para sa mga mananampalataya. Ngunit ang kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay palatandaan para sa mga mananampalataya, hindi sa mga di sumasampalataya. Kaya't kung sa pagtitipon ng iglesia ay nagsasalita ng iba't ibang wika, ang lahat at may dumating na mga taong di nakakaunawa o di sumasampalataya, hindi kaya nila sasabing sira ang ulo ninyo? Ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos at dumating doon ang isang di nakakaunawa
o di sumasampalataya, makikilala niyang siya'y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan. At malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos at sasabing, talagang ang Diyos ay nasa inyo. Ano ngayon ang kahulugan ng lahat ng iyon mga kapatid? Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikauunlad ng iglesia. Kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang 2 o 3, salit-salitan sila, at kailangang may nagpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Hayaang magsalita ang 2 o 3 na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaring isa-isang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Ang kaloob na pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay dapat napipigil ng tumanggap ng kaloob na yon, sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ay Diyos ng kaayusan at kapayapaan, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Ang mga babae kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia, sapagkat hindi pinapahintulot sa kanila na sa ganoong pagtitipon ang magsalita. Kailangang sila'y pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kahiya-hiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Inakala kaya ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos o kayo lamang ang tumanggap nito? Kung inakala ninuman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin na ang sinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Kaya mga kapatid ko, hangarin ninyo ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Kaya lang gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan.